Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 31, magsimula ang kasiyahan. Si Lin Hai at Lin Fang ay lumilipat patungo sa host na nakatayo sa malaking entablado. Sa isang plataporma sa gilid na may nakataas na sitting area ay nakaupo sina Lin Badao, Lin Xin, Lin Haoran at Lin Chen. Nakaupo sila ng tuwid na nakataas ang kanilang mga ulo, itinaas ang kanilang mga sarili sa itaas ng iba na parang sila ang Panginoon ng pamilya Lin. Nang makita ng clan elder na si Lin Xin na papalapit sina Lin Hai at Lin Fang, tumayo siya at sinabi sa isang malinaw na malakas na boses. Sa wakas ay dumating ka na, kaya handa na kaming simulan ang taunang pagpupulong. Nang marinig ni Lin Hai si Lin Xin, huminto siya sa paglalakad at tinitigan siya. Lahat ay tumitig kay Lin Hai na nagtataka kung ano ang mali sa kanya. Lin Hai, anong problema? Anong ginagawa mo? Tanong ni Lin Xin nang makitang tumigil si Lin Hai sa paglalakad. Lin ba daw, gusto kong tanungin ka, sino ang kasalukuyang pinuno ng Lin Clan? Tanong ni Lin Hai sa malamig na tono. Natigilan si Lin ba daw ngunit nagpanggap siyang kalmado habang sumagot. Ikaw, Lin Hai, syempre. Kung gayon, mayroon akong isa pang tanong para sa iyo, hindi ba ang taunang pagpupulong ng Lin Clan ay pinakamahalaga? Patuloy ni Lin Hai na nakatingin ng diretso sa mga mata ni Lin Xin. Naman. Taon-taon, ang taunang pagpupulong ng ating angkan ang pinakamahalagang kaganapan ng taon. Napakahusay, pagkatapos ay mayroon akong isa pang tanong, sino ang namamahala sa malaking kaganapang iyon? Nagsimulang magmukhang desperado ang mukha ni Lin Xin nang marinig ang lahat ng tanong ni Lin Hai. Halatang alam niya kung ano ang ibig sabihin ng Hai sa lahat ng mga tanong na iyon. Ang clan head ang namamahala. Dahil mayroon akong malinaw na pag-unawa ngayon na ang lahat ay pinangangasiwaan ng clan head, Lin Xin, nais kong itanong sa iyo, ano sa palagay mo ang ginagawa mo doon? Ako pa rin ang pinuno ng ating Lin Clan, tama. Ang tono ni Lin Hai ay sobrang malupit. Sina Lin Xin at Lin Badao ay kumikilos ng magkahawa-kamay sa isa't isa upang subukang pilitin si Lin Hai na magbit. Ito ay hindi isang lihim at ito ay nangyayari sa napakatagal na panahon na halos lahat ay alamang tungkol dito. Si Lin Xin ay naging mas walang pakundangan. Ngayon ay inanunsyo pa niya ang simula ng kaganapan nang hindi hinihintay na maupo si Lin Hai. Hehe, tito, medyo late ka na dumating. Ginagawa lang ng kagalang-galang na matanda ang dapat niyang gawin, maliban na gawin niya ang kanyang mga tungkulin. Walang pag-unawa si Uncle. Sabi ni Lin Chen sa neutral na tono. Shut up, sigaw ni Lin Hai na nagpakawala ng galit. Naglakas loob ka bang sumabad sa padre de pamilya habang nagsasalita siya? Lin ba daw, alagaan mong mabuti ang iyong anak? Anong uri ng kaayla hilakbot na edukasyon ang natanggap niya hanggang ngayon? Si Lin Chen ay may pangit na mukha na nabaluktot sa galit. Ininsulto niya si Lin Hai sa kaibuturan ng kanyang puso. Matagal nang hindi clan head ang lalaking iyon at nagsisimula na siyang magwala. Mas malakas siya sa anak mo, ang basurang iyon ang dapat pinangangaralan. Sabi ni Lin ba daw habang nakatitig kay Lin Fang sa mga mata at malamig na nakangiti. Ang lahat sa angkan ng Lin ay pinuri si Lin Chen para sa kanyang mga nagawa, paano maglalakas loob si Lin Hai na insultuhan siya. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Ang isang napakaliit na pinuno ng angkan ng Lin family, sa paningin ng aking sekta, ay isang maliit na individual na walang kapangyarihan. Sabi ng isang babae ng Hao Yu sect na nakatayo sa tabi ni Lin Chen habang malamig na nakangiti. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng napakagandang damit. Siya ay may napakasamang tingin sa kanyang mukha, katulad ni Lin Chen. Siya ay isang piling disipulo ng Hao Yu sect. Siya ay may mababang opinyon sa Lin Clan at hindi naniniwala na ito ay nagkakahalaga ng pagharap sa kanila. Sinasabi mo na ang iyong Yu Hao sect ay talagang pambihira, kung gayon bakit ka pantay na nakaupo sa mga miyembro ng Lin Clan? Mukhang hindi ka talaga inimbitahan ng tatay ko, ang nag-iisang pinuno ng Lin Clan, na sumama sa amin. Mukha kang isang walang hiyang tao, nakikita ko na ang Yu Hao sect ay hindi pangkaraniwang walang hiya. Sabi ni Lin Fang na nanatiling tahimik hanggang ngayon. Hindi na niya nakayanan kaya minabuti niyang ibuka ang bibig. Sino ang makakalaban niya pagdating sa talino? Siya ay nagkaroon ng karanasan ng dalawang buhay. Sa mundong iyon, ang wika ay may malalim na kahulugan. Ikaw. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng masamang babae ngunit agad siyang ngumiti ng malamig. Pagkatapos at sinabi, ang basura ng Yuan Hai sect ay naglakas loob din na buksan ang kanyang malaking bibig. Basura man ako o hindi ay hindi problema sa ngayon. Ako, kahit papaano, ay may dangal at may integridad, hindi tulad ng isang tiyak na tao, na pumupunta sa isang angkan at iniinsulto ang pinuno ng kanilang angkan. Lahat ba ng mga disipulo ng Hao Yu sect ay ganito? Paano pambihira talaga? Hindi ka panipaniwalang sarcastic si Lin Fang. Agad namang nagbago ang mukha ng lahat. Hayop ka, nang ahas kang insultuhan at ipahiya ang Hao Yu sect. Sabi ng isang matanda sa angkan ng Lina. Tumayo. Galit na galit siya. Ito ay tunay na masayang maingay. Siya ay nasa gitna ng Lin Clan at nakatayo sa harapan ninyong lahat at iniinsulto ang pinuno ng Lin Clan at may agad na tumayo upang ipagtanggol siya. Gusto kong tanungin ka, 7th Elder, miyembro ka ba ng Lin Clan o isang whipdog ng Hao Yu sect? Ang mga salita ni Lin Fang ay matalas at matalim na parang isang espada na tumatama ng malalim sa pagmamalaki ng mga elder. Matigas si Lin Fang nang sabihin ang mga salitang ito at kinwestiyon ang integridad ng nakatatanda. Tama ang anak ko, may gusto din akong itanong sa iyo, 7th Elder, Lin din ba ang family name mo? Tanong ni Lin Hai na nagpatuloy sa pagtatalo ni Lin Fang. Labis na nagulat si Lin Hai sa sandaling iyon.
Hindi lamang ang kanyang anak na lalaki ay gumawa ng malaking pag-unlad sa landas ng paglilinang ngunit ang kanyang paraan ng pagsasalita ay naging lubhang mahusay din magsalita. Ang mga salita ni Lin Fang ay naging kasing daloy ng dugo. Sige, nagkamali ako, ikaw talaga ang pinuno ng angkan. Ang tao ng pagpupulong ay pinakamahalaga. Hindi ito maaaring maantala, kaya't mangyaring lumapit at pamahalaan ito bilang pinuno ng Lin Clan. Sabi ni Lin Xin na nakatanggap ng pagsangayon ni Lin daw. Nakahanap sila ng kompromiso. Sa totoo lang, gusto nilang makita kung gaano katagal sina Lin Hai at Lin Fang na magiging ganoon ka-agresibo. Pinunasan ni Lin Hai ang kanyang manggas pagkatapos ay naglakad papunta sa entablado at pagkatapos ay umupo sa gitna nila. Hanggang kailan ka pa magiging proud? Ang lakas ng loob mong insultuhan ng mga piling alagad ng aking sekta. Lin Hai, gusto kong bigyang pansin mo ang kapalaran ng basurang tinatawag mong anak. Napaisip si Lin Chen sa sarili. Hayaan ang tao ng pagpupulong magsimula. Tiningnan ni Lin Hai ang mga yugto na ginawa para sa pagsasanay ng mga labanan sa pagitan ng mga miyembro ng clan. Ang Lin Clan ay binubuo ng mahigit 500 tao. Humigit kumulang 18 sa kanila ay mga kabataan sa pinakabatang henerasyon ng angkan ngunit may humigit kumulang 70 kabataan na kabilang sa gininto ang edad ng talento sa loob ng Lin Clan. Sa kasamaang palad, may ilang miyembro ng clan na hindi mahuhulaan at susubukang saktan ang kanyang anak. Ang Lin Clan ay hindi isang entity at may mas maliliit na paksayon na nagtatangkang pataasin ang kanilang kapangyarihan. Kung nagbitiw si Lin Hai, ito ay isang pagkakamali at magtutulak sa clan sa kaguluhan. Si Lin Hai ay may mapait na damdamin. Bakit kailangan niyang magkaroon ng lahat ng mga alalahanin tungkol sa Lin Clan at sa hinaharap nito? Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang gumawa ng anumang pinsala sa akin ang sinuman. Naisip ni Lin Hai na nakakaramdam ng pagkakasala. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama sa kanyang kamatayan. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawang ilapat. Ang tao ng pagpupulong ay talagang isang malaking pagsubok para sa lahat ng mga juniors ng Lin Clan upang makita kung gaano sila kalaki ang pag-unlad at upang makita kung ano ang hitsura ng hinaharap ng mga prospect ng Lin Clan. Nagkaroon din ng ilang labanan na kasangkot sa tao ng pagpupulong upang subukan ang lakas ng nakababatang henerasyon. Ang pangalawang elder ng angkan ay pumunta sa entablado ng pakikipaglaban at sinabi sa isang malinaw at malakas na boses. Ang unang round ng tao ng pagpupulong ay magiging ganito. Tibrereto para sa lahat ay pumupunta sa yugto ng pakikipaglaban at ang huling 32 miyembro na natitira ay maaaring magpatuloy sa susunod na round. Bumaba sa entablado ang pangalawang elder ng Lin Clan at ang mga junior disciples ng Lin Clan ay pumunta lahat sa fighting stage. Tumango si Lin Fang habang nakatingin sa kanyang ama, si Lin Hai. Umakyat din siya sa stage. Hindi ko alam kung si Lin Chen ay nakatutok sa akin sa simula pa lang. Naisip ni Lin Fang na nakatayo sa entablado na may kumpletong konsentrasyon sa kanyang paligid. Dumating na sa entablado ang 73 kabataang disipulo. Ang lahat ay lubos na mapagbantay, lalo na ang mga mahihina. Sila ay madaling target para sa iba upang mabilis na mabawasan ang mga numero. Si Lin Chen ay nakatayo pa rin doon na hindi gumagalaw sa entablado. Marami pang mga alagad ang sumuko at umalis sa entablado. Hindi sila naglakas loob na pukawin ng iba na mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Ang layunin ng unang round ay upang maalis ang pinakamahina. Bihira talaga umatake ang malalakas sa stage na iyon maliban kung naghahanap sila ng gulo. Si Lin Chen ay walang duda na isa sa pinakamalakas na disipulo sa entablado. Karamihan sa mga disipulo sa entablado ay hindi makalaban sa kanya. Kung tungkol kay Lin Fang, mabilis niyang napansin na maraming tao ang nakatingin sa kanya. Maraming mga tao ang may kumikislap na mga mata kapag tumitingin kay Lin Fang na parang tumitingin sila sa isang tumpok ng ginto na may katakawan sa kanilang mga mata. Itinuring nilang lahat siya na isang madaling target. Nagsimula na ang ilang laban sa entablado. Isang batang miyembro ng angkan na may hawak na si batang sumusugod patungo kay Lin Fang. Lahat ng taong malapit sa kanya ay nagsimulang palibutan siya. Malinaw na alam ni Lin Fang na hindi sila katumbas ng oras. Mawala ka, bumaba ka sa stage. Kung mananatili ka rito, pipilitin ka naming mawalan ng mukha. Sabi ni Lin Wu na may ekspresyon na nagpapakita kung gaano niya hinamak si Lin Fang. Siya ang anak ng 7th elder, kung saan nakipagtalo at ikinahihiya si Lin Fang. Si Lin Wu ay nasa ikapitong layer ng Qi 6 na buwan na ang nakalipas nang huli silang magkita. Sa kanyang patuloy na pagsasanay, malamang na naabot na niya ang ikawalong layer ng Qi. Ang kanyang lakas ay katulad ng kay Lin Yu. Akin siya. Sabi ng malamig na boses, na nagpapadala ng panginginig sa mga spy ng maraming miyembro ng clan. Pagkatapos ay nakita ni Lin Fang si Lin Chen na nakasuot ng kanyang pulang damit na mukhang mayabang gaya ng dati. Pare-pareho lang sa akin. Malinaw na hindi makikipagtalo si Lin Wu kay Lin Chen at binuksan niya ang daan para sa kanya. Lumapit si Lin Chen kay Lin Fang at sinabing, huwag kang mag-alala, walang hahawak sa iyo sa unang round. Matagumpay kang uusad sa mga susunod na round. Kung maknockout ka ng ganito kaga, wala talagang saya. Sabi ni Lin Fang na natulala. Hindi niya inaasahan na protektahan siya ni Lin Chen at pipigilan siyang ma-knockout sa kompetisyon ng napakaaga. Iyon ay nakakatuwa ngunit hindi natatalo ng maaga. Ano kaya, ang laban niya doon? Siyempre naiintindihan ni Lin Fang, kung hindi siya pinoprotektahan ni Lin Chen, maaari siyang natalo sa unang round dahil sa dami ng kanyang kinakaharap. Gayunpaman, sa Life or Death Arena ng Yunhai Sect, natalo ni Lin Fang ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Qi sa isang hit. Ano ang ginagawa ni Lin Chen, bakit niya inaalagaan ang basurang iyon at pinoprotektahan siya?
Sabi ni Lin Xin na handang panoorin si Lin Feng na gumawa ng kalokohan ngunit sa halip ay nakita niyang pinoprotektahan siya ni Lin Chen. Hindi niya maiwasang tanungin si Lin Ba daw tungkol sa mga pangyayari. Hindi mo ba naisip na ang makakita ng ganoong basura na nakapasok sa ikalawang round ay isang nakakatawang biro? Bukod, ang ikalawang round ay binubuo ng ilang maliliit na laban, lahat ay kailangang lumaban ng ilang beses. Sa ganitong uri ng sitwasyon, sa tingin mo ba ay makakabalik ang isang basura nang hindi nasaktan pagdating ng oras para sa maraming laban sa ikalawang round? Hintayin na lang natin ang second round, kung saan magsisimula ang tunay na saya. Hehe, paanong hindi ko naisip yun? Ito ay magiging isang nakakaaliw na kaganapan talaga. Natuwa si Lin Xin sa paliwanag. Naisip na niya na tuluyang napilayan si Lin Feng sa isang hit sa ikalawang round. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 32, ang unang putok. Makalipas ang kalahating oras, ang unang round na binubuo ng pag-aalis ng pinakamahinang miyembro ng clan ay natapos na sa wakas. 32 clan members pa lang ang nasa stage. Ang mga naalis ay halos nasa ikalima o ika-6 na chi layer at hindi masyadong malakas kumpara sa mga mahuhusay na disipulo sa loob ng clan. Mayroon ding ilang miyembro ng clan na umabot sa ika-7 chi layer ngunit naubusan ng swerte sa mga laban at naalis. Ang iba ay inatake ng maraming kalaban at pinatalsik sa entablado gamit ang kanilang mga numero. Mayroon ding ilan na hindi gumagalaw kahit isang daliri son ang round. Lin Chen pati na rin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lin Hong, Lin Wo, Lin Yu at Lin Feng. Kehe, ang swerte talaga ng lalaking iyon. Nakakagulat na tinulungan siya ni Lin Chen na sumulong sa susunod na round. Nagtataka ako kung bakit siya tinulungan ni Lin Chen na makarating sa ikalawang round. Si Lin Feng ang paksa ng lahat ng uri ng komento. Siyempre, marami sa mga komentong ito, hinggil sa kung bakit siya nakapasok sa ikalawang round, ay hindi tumpak. Siya ay maaaring magkaroon madaling makitungo sa lahat ng mga alagad sa labas ng entablado at maalis lamang sana ng malas. Sa paligsahan ng ikalawang round ay mayroong 4 na grupo ng 8 manlalaban. Kinailangan ng lahat na maghintay para sa kanilang pagkakataon upang labanan. Ang bawat isang mandirigma ng isang grupo ay kailangang labanan ng 7 iba pa ng kanyang grupo. Ang dalawang pinakamahuhusay na manlalaban ng isang grupo ay makakalipat sa ikatlong round. Una, ang mga grupo ay kailangang mabuo at pagkatapos ay ipahayag sila ng pangalawang elder. Si Lin Chen ay inilagay sa unang grupo. Lin Feng, Lin Yan, Lin Tao, Lin Yu, Lin Ran, Lin Li, Lin Kaizu, Lin Yu, kayong lahat ay nasa ika-4 na grupo. Nang marinig niya ang mga pangalan ng mga nasa ika-4 na grupo, tumawa ang ikatlong elder. Lahat ng pinakamahina ay nasa ika-4 na grupo. Kung isasaalang-alang ang lakas ni Lin Yu, talagang walang problema. Dapat mangibabaw si Lin Yu sa lahat ng iba pa sa ika-4 na grupo sa ngayon. Magalang na sabi ni Lin Ba daw. Haha, taya ka, kung kailangan ni Lin Yu na makipaglaban kay Lin Chen, siya ang magkukusa na sumuko. Sabi ng ikatlong elder na sumang-ayon sa mga salita ni Lin Ba daw. Alam mo ba kung anong ranggo ang hahawak ni Lin Feng sa ika-4 na grupo? Bulong ng ikatlong elder habang walang kamalay-malay na nakatingin kay Lin Hai. Ang napakalaking yugto ng labanan para sa ikalawang round ay nahahati sa 4 na magkakaibang yugto. Ang paghahati sa mas malaking yugto sa 4 na mas maliliit na yugto ay isang paraan para sa lahat ng mga kalahok na makisali sa mga laban ng sabay-sabay at umunlad sa susunod na round ng magkasama. Unang pangkat, Lin Chen laban kay Lin Han. Ikalawang pangkat, Lin Hong laban kay Lin Lei. Ikatlong pangkat, Lin Wu laban kay Lin Xiao. Ika-4 na grupo, Lin Feng laban kay Lin Yan. Ang mga tao sa karamihan ay may pananabik sa kanilang mga mata nang marinig nila kung sino ang lumalaban sa unang laban sa loob ng unang grupo. Ang lahat ay nakatuon lamang sa yugtong iyon. Tila kusang inayos ng pangalawang elder ang labanan sa ganoong paraan. Ang lahat ng unang pangkat na manlalaban ay lubos na kilala. Walang masasabi tungkol kay Lin Chen at sa kanyang kapatid na si Lin Hong. Si Lin Wu ay isa ring sikat na figure sa mga disipulo ng nakababatang henerasyon. Kahit na mahina si Lin Feng, alam ng lahat kung sino siya sa karamihan. Iyon ang dahilan kung bakit si Lin Feng ang napili at hindi si Lin Yu. Ang 8 mandirigma ay nasa kani-kanilang lugar ng malaking entablado. Ang mga mandirigma na nakakuha ng higit na atensyon mula sa karamihan ay sina Lin Chen at Lin Feng. Gusto nilang makita kung gaano kalakas si Lin Chen. Na-curious din sila na makita kung anong chi layer ang naabot ni Lin Feng, ang basurahan ng Lin clans. Suko na ako. Medyo diretsyong sabi ni Lin Han ng unang grupo, na ikinadismaya ng maraming tao sa karamihan. Gayunpaman, marami sa kanila ang nakakaunawa kay Lin Han. Sa totoo lang, sino ang may lakas ng loob na umahan at makipaglaban kay Lin Chen? Unang grupo. Nanalo si Lin Chen. Inihayag ng pangalawang elder. Dahil hindi naganap ang unang laban ng unang grupo, natuon ang atensyon ng lahat sa laban ng ika-4 na grupo. Lin Feng laban kay Lin Yan. Hindi ko gustong ipahiya ang aking sarili at ang aking espada na lumalaban sa kanya, sumuko ako. Sabi ni Lin, kaya na umabot na sa ika-7 layer ng chi at may espiritu ng espada. Nakita ng karamihan na si Lin Yan, na umabot, na sa ika-7 layer ng chi, ay nakatingin sa kanyang kalaban sa napakayabang na paraan. Ika-4 na grupo, nanalo si Lin Yan. Inihayag ng pangalawang matanda ang resulta ng laban ng ika-4 na grupo. Ano? Natigilan si Lin Feng. Nanalo si Lin Yan sa pagsasabing sumuko na siya. Ngunit tila naisip ni Lin Yan na ito ay nararapat sa kanan at umalis sa arena na kalmado at hindi nababagabag. Bakit nandito ka pa sa stage? Tanong ng pangalawang elder kay Lin Feng na hindi gumagalaw. Sumuko na ba ako? Tanong ni Lin Feng.
Kumunat ang noo ng pangalawang elder. Ang lalaking iyon ay talagang hindi marunong magsabi ng mabuti sa masama. Ang direktang pag-aalis sa kanya ay isang paraan upang matulungan siya, hindi upang gawing tanga ang kanyang sarili. Pagsuko, hindi pagsuko, pareho lang. Bilisan mo at bumaba ka sa battle stage. Dahil hindi ako sumuko, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang ideklara si Lin Yan bilang panalo? Tanong ni Lin Feng na hindi pinansin ang sinabi ng pangalawang elder. Ako ang pangalawang elder at isa ako sa mga namamahala sa pamumuno sa taunang pagpupulong. Kehe, parang walang nagpapahalaga sa akin, ang pinuno ng angkan. Mahinahong sabi ni Lin Hai. Nanatili siyang kalmado habang pinipigilan ang kanyang galit. Ikalawang elder, sa presensya ng bawat miyembro ng Lin Clan na kasalukuyang naroroon, nilalabag mo ang mga patakaran ng taunang pagpupulong sa pamamagitan ng pagdedeklara kaagad ng tagumpay ni Lin Yan. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang gawin ito? Clan Head, hindi naman kailangang maganap ang laban na iyon, alam na nating lahat ang resulta. Tinutulungan kita na huwag mawalan ng mukha sa pamamagitan ng pag-arte ng ganyan. Hindi na kailangang isa puso. Tinutulungan akong hindi mawalan ng mukha. Sinadya mong gawin akong katangahan. Ngayon, maaari ka nang bumaba, ang sixth elder na ngayon ang namumuno sa mga laban. Hindi ako sang-ayon. Sabi ni Lin Badaw. Hindi rin ako sang-ayon, makatwiran ang posisyon ng pangalawang elder. Sabi ni Lin Haoran at Lin Zin na magkasama. Balak mo bang pilitin ang kamay ko? Sabi ni Lin Hai na nakatingin sa kanilang lahat, kasama na ang iba na hindi direktang kadugo sa pamilya Lin. So paano kung gusto kong gawin ito sa ganitong paraan? Malamig na sabi ni Lin Hai. Clan Head, ang pangalawang elder ay hindi nagkamali. Wala kang karapatan na alisin sa kanya ang kanyang karapatan bilang organizer ng taunang pagpupulong. Kung pipilitin mong magkaroon ng sarili mong paraan, ginagamit mo lang ang pampublikong opisina para ipaghiganti ang mga pribadong pagkakamali. Tinatakot mo lang lahat ng miyembro ng Lin Clan gamit ang status mo. Bilang Clan Head, sabi ni Lin Haoran na may ngiti sa kanyang mukha. Malamig na ngumiti si Lin Hai at sinabi sa mahinang boses. Alam ko kung ano ang gusto ninyong gawin. Naghahanap ka lang ng mga pagkukunwari, kaya gumagamit din ako ng mga pretext. Ang mga tinutukoy ni Lin Hai ay nagkunwaring naguguluhan na parang hindi nila alam ang ibig sabihin ni Lin Hai. Nakita na lamang nila si Lin Hai na tumalikod at nagsimulang magsalita sa pulutong ng mga miyembro ng Lin Clan. Maglalaban ang anak kong si Lin Feng at Lin Yan. Hindi sumuko si Lin Feng. Wala pa sa kanila ang sumuko. Sa pagdeklara ni Lin Yan bilang panalo, sa tingin ko ay nagpapatunay ito na hinahamak niya ang mga tradisyon ng Lin Clan. Bukod dito, may ilang mga tao dito na nag-iisip na inaabuso ko ang aking kapangyarihan upang gumanti sa mga personal na kaaway. Kaya nga nagbibigay ako ngayon ng paliwanag sa bawat isa sa inyo. Kung talagang matalo si Lin Feng, ito ay magpapatunay na ako ay mali, at ako ay aalis sa aking posisyon bilang isang clan head. Nagkagulo ang mga tao nang marinig nila ang mga salita ni Lin Hai. Si Lin Feng ay nasa ika-6 na chi layer lamang 3 buwan na ang nakakaraan. Baka nasa ika-7 chi layer pa lang siya sa sandaling iyon. Paano niya lalabanan si Lin Yan? Hindi ba't binigyan niya ng pagkakataon ng iba sa pamamagitan ng pag-arte ng walang ingat tungkol sa kanyang anak? Ang mga mata ni Lin Badaw ay kumikinang sa tuwa. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Lin Hai ang mga bagay na ito sa karamihan. Hindi ba ito ay tulad ng paghahanap ng isa pang dahilan upang kunin ang posisyon bilang clan head? Ngunit kung si Lin Feng ang mananalo, ito ay magpapatunay na ang pangalawang elder ay talagang hinahamak ang mga tradisyon ng Lin Clan at ako ay magpaparusa sa kanya. Ang tono ni Lin Hai ay unti-unting nagbago sa isang mas malamig na tono. Lahat ay nagsimulang makaramdam ng lamig sa hangin. Nagsusugal si Lin Hai na nakataya ang kanyang posisyon. Bilang clan head, sumasang-ayon ako. Agad na sinabi ni Lin Badaw. Kalmado ang ekspresyon ng mukha niya. Paano mananalo si Lin Feng laban kay Lin Yan? Sumasang-ayon din ako. Sabi ni Lin Zin. Sige, ano ang tungkol sa iyo, pangalawang elder? Sabi ni Lin Hai na nakatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Ang pangalawang matanda ay lihim na iniinsulto sa kanyang puso. Kahit nanalo si Lin Feng, wala itong kinalaman sa mga isyong nangyayari kina Lin Badaw at Lin Zin. Ang dalawang hamak na ito ay halatang sumang-ayon dahil hindi nila pinalampas ang pagkakataong tanggalin si Lin Hai. Ang desisyong iyon ay nagparamdam lamang sa pangalawang elder na hindi nila isinasaalang-alang ang kanyang posisyon. Umiling siya at sumagot. Sumasang-ayon ako. Nakakahiya. Nagmumura si Lin Haoran sa mahinang boses. Nagawa ni Lin Feng na pilayin ang paglilinang ng kanyang anak na si Lin Heng. Si Lin Feng ay nasa ika-8 layer ng chi man lang. Matatalo si Lin Yan ng walang pag-aalinlangan. Gusto niyang pigilan ang mga ito na gawin iyon ngunit masyadong mabilis na sumagot sina Lin Badaw at Lin Zin. Sa sandaling ito ay nararamdaman niya kasing masama ang pangalawang elder. Lin Yan, pumunta ka sa entablado ng labanan. Pumunta at labanan si Lin Feng. Malamig at tumiwalay na sabi ng pangalawang elder habang nakatingin kay Lin Hai. Kailangang isuko ni Lin Hai ang kanyang posisyon bilang clan head. Bumalik si Lin Yan sa entablado ng labanan. Nanunuya kay Lin Feng, sinabi niya. Mawawalan din ng mukha ang basura. Higit pa riyan, isinasangkot mo ang iyong ama sa sitwasyon. Gayunpaman, ako, si Lin Yan, ay gaganap sa kung sino ang magiging bagong pinuno ng clan, hindi masama. Kung gagamitin mo ang iyong espada sa parehong paraan na ginagamit mo ang iyong mga salita, inirerekomenda kong bumalik ka. Mamatay. Sabi ni Lin Yan habang binubunot ang kanyang espada at itinapon ang sarili kay Lin Feng. Espada ng anino mawala. Mahinahong sabi ni Lin Feng nang hindi nagtaas ng boses.
Tumalon siya sa gilid. Ang chi ng espada ni Lin Yan ay agad na naglaho. Pagkatapos, lumitaw ang isang kamao sa puwang na iniwan ng espada ni Lin Yan at direktang bumaril patungo sa kanyang dibdib, na nagpalipad sa kanya sa ere at palabas ng stage. Dama po ang kanyang mahabang espada sa entablado. Si Lin Yan ay nakahiga sa lupa sa ilalim at mukhang lubos na nalilito sa nangyari. Siya ay natalo. Paano siya natalo? Ang iyong espada, ang iyong bilis, ang iyong katumpakan, ang iyong bilis ng reaksyon. Wala kang ganap na kasanayan sa labanan. Ang iyong estilo ng pakikipaglaban ay puno ng mga kapintasan. Isa kang kahihiyan para sa kapwa espadang dala mo at ang pangalan ng Lin Clan. Isa kang basura. Sinipa ni Lin Fang ang espada ni Lin Yan at pinalipad ito patungo kay Lin Yan. Hindi lamang si Lin Yan ay labis na nalito ngunit ang buong pulutong ay lubos ding natahimik sa nangyari. Kapareho ito ng 3 buwan bago natalo ni Lin Fang si Lin Yun. Isang hit lang ang kailangan ni Lin Fang. Siya ay tumingin napaka-relax at ito ay tila isang napakadaling tagumpay para sa kanya. Lahat ay nakatingin kay Lin Fang. Si Lin Fang ay may tiwala sa sarili at medyo mayabang pa sa sandaling iyon. Ang piraso ng basura ay ganap na nagbago sa lawak na nagawa niyang talunin si Lin Yan, na nasa ikapitong layer ng chi, sa isang hit. Paano ito posible? Paano nangyari ang ganitong bagay? Tanong ng pangalawang elder na ang katawan ay nanginginig sa takot. Naramdaman niya ang malamig na liwanag na lumalaman sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang pinuno ng angkan, si Lin Hai, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya na may mga mata na puno ng layuning pumatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 33. Ang huling 8 bahagi 1. Anong gusto mo? Tanong ng pangalawang elder na ang boses ay nanginginig habang pinagmamasdan si Lin Hai na papalapit. Ang mga tao ay namangha sa pagganap ni Lin Fang. Sa sandaling iyon ay napansin na lamang ng mga tao na si Lin Hai ay nasa entablado ng labanan at papalapit na sa pangalawang elder. Anong gusto ko? Hindi mo naman nakakalimutan ang deal natin kanina, di ba? Malamig na sabi ni Lin Hai. Brother, pakisuyong makinig, ang pangalawang elder. Hindi. Si Lin Ye ay isang miyembro ng aming angkan kung tutusin. Palagi siyang nagsusumikap at gumaganap ng isang mahalagang serbisyo para sa angkan. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Malakas na sabi ni Lin Ba daw habang mabilis niyang sinubukang harangan ang dinadaanan ni Lin Hai. Patawarin mo siya. Lin Ba daw, hindi mo ba iniisip na kita o tawa ka? Kanina lang, lahat kayo ay nagsamantala sa aking anak at kayo ay ganap na walang pakialam. Natanong mo na ba sa iyong sarili, kung gaano ako, si Lin Hai, bilang pinuno ng angkan, ang nagawa para sa kapakinabangan ng angkan ng Lin? Sinasabi mo bang balak mong bawiin ang iyong pangako sa harap ng lahat at mag-iwan ng ganoong uri ng impresyon sa mga kabataang miyembro ng angkan? Si Lin Hai ay napakahigpit sa kanyang pagsaway na nagpahiya kay Lin Ba daw na magsabi ng kahit ano noong una. Ang buong hanay ng mga kaganapan ay maaaring magsalita para sa sarili nito. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga sinabi ngunit wala siyang argumento upang bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Kung babalikan niya ang kanyang mga sinabi ngayon ay, tiyak na mawawalan siya ng mukha. Ngayon, lumayo ka sa aking daraanan. Gusto kong ipahayag na si Lin Ye, pangalawang elder, ay hindi na namamahala sa kanyang mga tungkulin. At saka, tuturuan ko siya ng leksyon. Sabi ni Lin Hai habang dumadaan sa Lin Ba daw. Kung sa tingin mo ay magiging maayos ang lahat, di na maliit mo ako. Sabi ni Lin Ye habang mabilis na tumalikod. Whoosh whoosh. Bahagyang pinitik ni Lin Hai ang magkabilang manggas na naging sanhi ng marahas na pag-vibrate ng atmosfera at naging malamig na yelo. Sinundan ito ng daing ni Lin Ye. Sinubukan niyang tumakas ngunit nanigas na ang kanyang katawan at hindi na siya makagalaw kahit isang pulgada. Ang kanyang mga buto ay malamig at malutong sa pagpindot. Nababalot ng yelo ang buo niyang katawan at parang nasusunog ang balat niya sa lamig. BOOM. Nabasag ang yelong bumabalot sa kanyang katawan na nagdulot ng nakakatakot na epekto. Nanlamig pa rin ang buong katawan ni Lin Ye at ang yelo ay tumatagos ng malalim sa kanyang katawan. Umaagos ang dugo mula sa sulukang kanyang bibig ngunit ang mainit na sensasyon ay tumagal lamang ng ilang sandali bago ang dugong iyon ay nagyelo. Bumagsak siya sa lupa, hindi niya napigil ang tumayo. Parang nanliit ang kanyang katawan habang kumukulot siya sa isang bola at gamulong sa lupa. Siya ay nanginginig sa lahat at ang tanging magagawa niya ay subukan at panatilihing mainit ang kanyang sarili hanggat maaari. Tanging ang kanyang malisyosong mga mata ay nakatingin pa rin kay Lin Hai. Sa bawat paggalaw, ang mga patong ng kanyang balat na nagyelo na solid ay nabibiyak na nagdudulot ng hindi matiis na sakit. Si Lin Ye ay hindi isang mahinang magsasaka. Hindi siya madaling talunin ng karamihan sa mga miyembro ng clan, ngunit hindi siya nang ahas na lumaban kay Lin Hai. Si Lin Hai ay parang isang hindi magagalaw na bundok, hindi niya masabi kung gaano kalakas si Lin Hai, ngunit ang pakikipaglaban sa kanya ay nanliligaw sa kamatayan. Maraming tao ang nanood sa eksenang parang mga estatwa, hindi gumagalaw na nakabuka ang mga bibig sa gulat. Hindi nila inaasahan na si Lin Hai ay magiging napakalakas at gagamitin pa ang kanyang kapangyarihan sa malupit na paraan. Malinaw na pinagalitan ni Lin Ye ang pinuno ng angkan at pinarurusahan para dito. Ito rin ay isang malinaw na babala, sa pamamagitan ng pagpapakita kung gaano siya kadaling makitungo sa isang elder ng angkan, binabalaan niya ang mga taong nagbabalak laban sa kanya na isa sa panganib nila ang kanilang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang pangalawang elder ay katulong ni Lin Ba daw. Ngayon, ipagpatuloy natin ang taunang pagpupulong, itinatalaga ko ang 6th elder na pumalit sa kung saan nabigo si Lin Ye. Kung hindi mo masusunod ang mga alituntunin ng clan o gusto mong tumanggi, sabihin sa akin ngayon. Sabi ni Lin Hai habang itinaas ang kanyang manggas na naging sanhi ng kanyang hitsura na hindi kapanipaniwalang kahanga-hanga.
Nakatingin si Lin Feng sa kanyang ama na puno ng paghanga, nakangiti ito mula tenga hanggang tainga. Napakalakas ng kanyang ama at sa mundong ito lamang ang malakas ang nararapat na igalang. Hindi karaniwang ginagawa ni Lin Hai na ibigay ang gayong pagpapakita ng kanyang lakas, hindi ito dahil sa hindi siya sapat na lakas ngunit sa halip ay hindi siya nasiyahan sa hindi kinakailangang pagpapakita ng lakas. Walang nang ahas na tanungin kung ano ang ginawa ni Lin Hai sa isang elder ng angkan. Kahit na galit sina Lin Badao at Lin Xin, kailangan lang nilang pigilan ang kanilang galit at manahimik. Nagpatuloy ang mga laban. Si Lin Feng ang pinakamalakas sa ika-4 na grupo. Si Lin Yu lamang ang nasa ika-8 layer ng Qi, ang lahat ng iba pa ay nasa ika-7 layer ng Qi. Pagkaraan ng 6 na laban, walang sino man ang nakagawa ng isang suntok mula sa basura, si Lin Feng. Si Lin Yu at Lin Feng na lang ang natitira para lumaban sa loob ng ika-4 na grupo. Kung tungkol sa iba pang mga grupo, sa unang grupo, si Lin Chen ay hindi lumaban ni isang laban, lahat ng kanyang mga kalaban ay sumuko na bago pa man magtangkang lumaban. Sa painggalawa at pangatlong grupo, si Lin Hong gayon din si Lin Wu ay hindi natalo. Nanalo sila sa lahat ng kanilang laban gaya ng inaasahan. May isa pang alagad na namumukod-tangi at ang kanyang pangalan ay Lin Hen. Walang sino mang umasa na magiging ganoon kalakas siya dahil wala pang masyadong alam tungkol sa kanyang lakas noon. Nanalo siya sa lahat ng kanyang laban, ngunit sa kasamaang palad ay kinailangan niyang sumunod kay Lin Wu. Maraming miyembro ng klan ang nag-isip na magandang karanasan ang pagpapakumbaba sa kanya. Sa wakas ay nasa lugar na ang Rango at sa lalong madaling panahon ay magsisimula na ang ikatlong round. Nagaganap ang mga huling laban ng ikatlo at ika-4 na grupo. Gayunpaman ang nangungunang 8 miyembrong klan ay napagpasyahan na, ikatlong grupo. Lin Wu laban kay Lin Hen. Ika-4 na grupo. Lin Feng laban kay Lin Yu. Inihayag ng ika-6 na, matanda. Mukha na namang interesado ang lahat. Ang 4 na cultivator na ito ay pawang walang talo sa kanilang mga naunang laban. Gusto nilang makita kung gaano katagal tatagal si Lin Hen laban kay Lin Wu. Ang karamihan ng mga tao ay nakatuon sa panonood upang makita kung magagawa ni Lin Feng na talunin si Lin Yu na nakarating na sa ika-8 layer ng Qi. Naghiyawan ng mga tao para sa mga nalalapit na laban. Si Lin Hen ay nakikipaglaban kay Lin Wu na isa sa pinakamahusay na junior cultivator ng Lin Clan. Ito ay tiyak na magiging isang mahusay na labanan upang panoorin. Nagulat sila kay Lin Feng ngunit hindi sila umaasa sa kanya dahil siya ay pang-6 na Qi layer noon. Maaari, lamang niyang maabot ang ika-7 layer ng Qi o marahil ay nakalusot lamang sa ika-8 layer ng Qi. Paano siya, mananalo laban kay Lin Yu na nasa tuktok na ng ika-8 layer ng Qi? Maraming miyembro ng angkan ang nahihirapan pa ring tanggalin ang dating asosasyon ni Lin Feng na walang silbi at isang basura. Kaya marami ang nagakala na isusuko niya ang kanyang susunod na laban. Ang 4 na cultivator ay tumungo sa arena. Si Lin Hen ay medyo straightforward, ikinumpas niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib bilang tanda ng paggalang at sinabing, "Naka-qualify na kami para sa ikatlong round, hindi na namin kailangang makipaglaban sa mga hindi kinakailangang labanan sa ibang miyembro ng clan. Kahit qualify na kami sa next round, ako, si Lin Wu, palaging malugod na tinatanggap ang isang away. Gusto kong ipakita sa lahat kung sino ang pinakamalakas sa aming grupo." Sabi ni Lin Wu habang umiiling bilang pagtanggi. "Sumuko ako." Sabi ni Lin Hen habang nakangiti at ganap na binabaliwala ang kagustuhan ni Lin Wu na lumaban. Si Lin Wu ang nanalo. Sabi ng ika-6 na matanda na may mapait na ngiti. Ang anak niya ang sumuko na. "Duwag." Sinabi ni Lin Wu na iniinsulto si Lin Hen, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa entablado, si Lin Feng at Lin Yu na lang ang natitira. Hehe, sa wakas. Lalaban na ni Lin Yu ang basurang iyon. Sana ituruan siya ni Lin Yu ng magandang aral. Sabi ni Lin Badao sa malamig na tono. Akala niya ay mapilayan si Lin Feng sa ikalawang round ngunit hindi niya inaasahan na naging napakalakas ni Lin Feng sa maikling panahon. Hindi na siya mahina, gaya ng iniisip ng marami. Wala pa siyang natatalo kahit isang laban hanggang ngayon sa ika-4 na grupo at hindi man lang gumamit ng higit sa isang welga. Huwag mag-alala, si Lin Yu ay isang tunay na miyembro ng Lin Clan, tiyak na ipapakita niya sa basurahan ang ibig sabihin ng pagiging malakas. May kumpiyansa na sabi ng third elder. Malaki ang tiwala niya sa mga kakayahan at kakayahan ng kanyang anak. Mahirap para kay Lin Yu na makatapos sa nangungunang 3 sa pagtatapos ng taunang pagpupulong ngunit umaasa siya na ang kanyang anak ay makatapos sa top 5 sa mga nakababatang henerasyon. Manood tayo at mag-enjoy sa palabas. Sabi ni Lin Badao habang tumatango. Nawala ang kumpiyansa na ekspresyon ni Lin Yu ngunit sinubukan pa rin niyang panatilihing kalmado ang kanyang ulo. Hindi niya makalimutan ang sandaling iyon nang sinampal siya ni Lin Feng. Kinasusuklaman niya si Lin Feng dahil doon ngunit sa parehong oras, natatakot din siya sa halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Ang basurang iyon na naging young master din ng clan, ay naging isang misteryosong hayop. Si Gusong ay hindi mahina ngunit nasugatan at itinapon ni Lin Feng sa labas ng bintana. Magagamit ni Lin Yan ang kanyang espada ng may mahusay na kasanayan ngunit nang makipaglaban siya kay Lin Feng, ang kanyang espada ay nagmistulang laruan sa kamay ng isang bata. Si Lin Yu ay walang kahit kaunting kumpiyansa sa sarili sa pagtalo kay Lin Feng. Nararamdaman niya ang pressure na nilikha ng buong audience na nakatitig sa kanya, hindi mapigilan ni Lin Yu na malunok sa kamanghamanghang pressure na nararanasan niya. Siya ay talagang naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Ang lahat ay naghihintay para sa kanya na turuan si Lin Feng ng leksyon, kabilang ang kanyang sariling ama ngunit mayroon ba siyang kapangyarihan na gawin ang ganoong bagay? Dahil qualified na tayo sa next round, kailangan ba talagang lumaban? Tanong ni Lin Yu sa napakalambot na boses.
Si Lin Fang ay may pekeng ngiti sa kanyang mukha at patuloy na nakatitig kay Lin Yu ngunit nanatiling tahimik. Bastos. Naisip ni Lin Yu, pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabi. Susuko na ako. Ha? Ang ikatlong elder pati na rin ang karamihan ay natigilan nang marinig nila si Lin Yu. Sumuko na lang ba siya? Sa sandaling hindi na makapaghintay ang lahat na maturuan ng leksyon si Lin Fang, nakakagulat na kumilos si Lin Yu tulad ni Lin Hen at piniling huwag lumaban. Ano ang nangyayari? Tanong ni Lin Ba daw na mukhang naguguluhan. Baka gusto ni Lin Yu na ipahiya siya sa finals. Hulaan ng ikatlong elder nang hindi kumbinsido sa sarili niyang mga salita. Natapos ang ikalawang round. Ang mga nangungunang miyembro ng clan ay sina Lin Chen, Lin Hong, Lin Feng, Lin Yu, Tin Wo, Lin Hen, Lin Ying pati na rin si Lin Li. Ang ikatlong round ay ang finals din. Binubuo ito ng isa sa isang laban. Sina Lin Ying at Lin Li ay nakatitig kay Lin Feng na may pinanubik na mga mata. Nagdarasa sila na lumaban kay Lin Feng, wala silang sama ng loob kay Lin Feng, gusto lang nilang magaransya ang isang pwesto sa top 4. Unang labanan. Tin Chen laban kay Lin Ying. Sabi ng ika-anim na matanda. Pumuti ang mukha ni Lin Ying sa isang segundo. Iyon ang pinakamalas na sitwasyon na maaari niyang maranasan. Siya ay itinalaga upang labanan ang pinakamalakas sa lahat ng mga kabataang miyembro ng angkan. Tin Chen, kahit na malamang na hindi kita mahawakan kahit isang beses, gusto ko pa ring lumaban. Sana maipakita mo sa akin kung gaano kalayo ang pagitan natin. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumaban kay Lin Chen. Iyon na ang huling laban niya. Alam ng lahat na tiyak na matatalo siya, ngunit hindi niya isusuko ang kanyang pride. Gagawin ko, malamig na tugon ni Lin Chen at humiwalay sa lawak na mukhang mayabang pa siya. Magsimula tayo. Sigaw ni Lin Ying na sumusulong patungo kay Lin Chen. Ni hindi niya pinakawalan ang kanyang espiritu. Siya ay matatalo sa anumang kaso, ngunit ito ay isang bagay ng pagmamataas ng Lin clans. Gusto lang niyang makita kung gaano kalakas si Lin Chen para layunin niyang maging kasing lakas niya balang araw. Yelo. Sigaw ni Lin Chen. Hindi pa man lang nahawakan ng kamay ni Lin Ying si Lin Chen ngunit ang kanyang kamay ay nakakaramdam na ng sobrang bigat na parang tumitimbang ito ng 1,000 jin at ang bilis ay bumaba ng husto. Sa isang iglap, ang maliit na kamay ni Lin Chen ay nasa Lin Ying, na ang katawan ay natatakpan na ng isang layer ng hamog na nagyelo. Talo ka, nakipagkamay si Lin Chen at agad na bumagsak si Lin Ying sa lupa. Nanginginig si Lin Ying sa lupa dahil sa lamig. Kamukha niya ang pangalawang elder kanina, ngunit hindi gaanong nakakaawa. Gaano kalakas. Kaya't kung ano ang kaya ng isang magsasaka ng layer ng Ling Chi. Anong kapangyarihan? Buti na lang hindi ko kailangang makipaglaban kay Lin Chen. Sabi ng iba na nakadama ng swerte na hindi nila kailangang lumaban kay Lin Chen. Unang labanan. Nanalo si Lin Chen. Pangalawang labanan. Tin Hong laban kay Lin Yu. Inihayag ng ika-anim na matanda. Suko na ako. Sabi ni Lin Yu na nakangiti. Malinaw na hindi siya lalaban kay Lin Hong. Hindi niya akalain na 2 beses siyang susuko. Natanggal siya. Ikalawang labanan. Nanalo si Lin Hong. Ikatlong labanan. Tin Fang laban kay Lin Li. Fo, ang galing. Malaki ang ngiti ni Lin Li sa kanyang mukha. Si Lin Li ay nasa tuktok ng ikawalong layer ng Chi. Akala niya ang lahat ng iba ay medyo mahirap talunin ngunit si Lin Fang ay dapat na isang madaling panalo. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 34, ang pangwakas na 8/2. Mukhang ngayon ang maswerteng araw ko, sabi ni Lin Li habang papunta sa battle stage at nakaharap kay Lin Feng. Si Lin Feng ay ganap na walang ekspresyon. Nang makita niya ang maningning ng ngiti ni Lin Li, naisip niya. Maswerteng araw, ha, maaaring magiba ang pag-iisip ni Lin Li sa ilang sandali mamaya. Mukhang napakaswerte ni Lin Feng sa karamihan ng mga miyembro ng clan na nanunood ng taunang pagpupulong. Sa unang round, tinulungan siya ni Lin Chen na lumipat sa susunod na round. Sa ikalawang round, ang pinakamalakas sa grupo, si Lin Yu, ay sumuko at nagpakita sa kanya ng awa. Naging napakadali para sa kanya na hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang buong lakas at marami ang naniniwala na kamakailan lang ay pumasok siya sa ikawalong Chi layer. At kahit noong ikatlong round, napakaswerte pa rin niya, ang una niyang laban ay laban sa pinakamahina sa lahat ng natitirang kalahok. Si Lin Li, hindi pa rin siya magkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanyang lakas. Siguro ang 6th elder ay nag-ayos ng mga bagay sa ganoong paraan. Naisip ni Lin Feng. Pwede kang umatake muna, okay? Magkaroon tayo ng magandang laban sabi ni Lin Li na parang nanalo na sa laban at pinipili ang susunod na kalaban. Sige, sabi ni Lin Feng habang tumatango. Trixie ng balahibo ng moonlight, siyam na malakas na alon. Sigaw ni Lin Feng. Nang dumating si Lin Feng sa tabi mismo ni Lin Li, nakangiti pa rin si Lin Li. Ang mga shockwave sa loob ng hangin ay nagdulot ng malaking presyon upang ubusin ang kapaligiran. Ang nakakatakot na alon sa nakakatakot na alon ay nanginginig sa hangin sa paligid ng kamao ni Lin Feng. Nasa mukha pa rin ang ngiti ni Lin Li ngunit kasabay nito ay mukhang takot na takot siya. Binalak niyang labanan ang atake at pagkatapos ay manalo sa pamamagitan ng pagpapakita ng labis na lakas ngunit ngayon ay takot na siya sa kanyang kalaban. Hindi pa ba huli ang lahat para bawiin ang mga sinabi niya? BOOM. Talo ka, lumipad ang katawan ni Lin Li. Halos matigas ang kanyang ngiti sa kanyang mukha at mukhang nakakahiya. Isang suntok lang ang nagawa para maalis siya. Hindi na siya naniniwalang swerte siya. Parang walang naglagay kay Lin Feng sa kanilang mga mata. Gaano siya kalakas? Isip ni Lin Li, si Lin Feng lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang mga pag-atake. Tila ang kanyang siyam na
Mabibigat na alon ay nasa perpektong pagsasanib sa buong universo na nakapaligid sa kanila, tila hiniram pa nila ang kapangyarihan ng atmosfera habang nilalamon ito ng mga vibrations. Ang kanyang mga alon ay nagbigay ng impresyon na nasa gitna ng isang malawak at walang hangganang karagatan na walang sinuman ang makakatakas. Walang magawa kundi lamunin ng malalakas na alon. Ang pinaka-nakakatakot ay An Zhenfeng ay hindi nakatanggap ng kahit isang pinsala sa alinman sa kanyang mga laban. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Lin Feng ang lahat ng paparating na pag-atake at hinarap ang kanyang kalaban sa isang suntok. Walang kahit kititing na alikabok sa kanyang damit, hindi siya mahipo. Piece of trash. Tuldok, ito ba ang tinatawag nating tunay na henyo? Si Lin Li ay walang kahit kititing na poot o hinanakit sa kanyang mga mata. Nakatitig siya kay Lin Feng nang may paggalang at kahit isang pahiwatig ng natitirang takot. Alam niya na si Lin Feng ay nagpakita sa kanya ng awa at natatakot sa kahihinatnan kung hindi siya nakatanggap ng awa. Si Lin Feng ang nanalo. Ipinahayag ng ika-6 na elder. Huminga ng malalim ang karamihan. Ito ay dapat na isang trick. Si Lin Li ay nasa ika-8 layer ng chi. Ito ay dapat na isang bagay na dati nang inayos. Tuso talaga siya, sa ang chi layer si Lin Feng. Ang buong karamihan ay biglang nagkaroon ng impresyon na ang piraso ng basurang tinitingnan nila ay ganap na. Nagbago at naging isang misteryoso. Siya ay naging lubhang tuso at tuso o hawak ang lakas ng ika-8 chi layer. Ano man iyon, nakuha niya ang pag-usisa at paggalang ng maraming miyembro ng clan. Nagulat siya sa isang palihim na pag-atake. Ang basurang iyon ay katulad ng dati. Duwag lang siya, sabi ni Lin Wu, sa sobrang nakakadismaya na tono nang marinig niya ang lahat ng komento ng karamihan. Tama iyan. Dapat ganyan. Maaari lamang manalo si Lin Feng sa isang sneak attack dahil hindi handa si Lin Li. Kung hindi, paano niya nagawang itinapon si Lin Li mula sa entablado ng ganoon kadali? Sabi ng ilang miyembro ng clan bilang suporta kay Lin Wu, naisip nila na naintindihan na nila ang nangyari sa mga salita ni Lin Wu at may mga taong nagsimula ng mang-insulto. Kay Lin Feng. Ngunit hindi pinansin ni Lin Feng ang mga komento dahil ito ay hindi niya narinig dati, gayunpaman ngayon ay. Babayaran niya silang lahat. Lahat ng nagpahiya sa kanya ay parurusahan. Isang basura. Nagulat siya. Lahat ay mabibigo. Ika-4 na labanan. Lin Wu laban kay Lin Hen. Habang tinitingnan sila sa entablado ng labanan, ang mga mata ni Lin Feng ay nagpakita ng pagyusisa. Sa huling round, sina Lin Wu at Lin Hen ay nasa parehong grupo ngunit sa huling laban ng kanilang grupo, si Lin Hen ay tumanggi na lumaban at sumuko. Ngunit sa round na ito, sina Lin Hen at Lin Wu ay muling magkalaban, maaaring sinadya ito ng Sixth Elder. Nakarating na tayo hanggang dito, hindi na natin kailangang makipaglaban sa mga hindi kinakailangang labanan sa ibang miyembro ng clan. Kailangan pa ba nating mag-away? Pabirong sabi ni Lin Wu habang nakatingin kay Lin Hen. Si Lin Hen ay isa lamang duwag na takot lumaban, wala nang iba pa. Hindi na kailangan. Sagot ni Lin Hen habang umiiling at nakangiti. Ang duwag. Pinawawalan niya ng mukha ang Lin Clan. Maraming tao ang nagsimulang mang-insulto sa kanya. Si Lin Hen ay naging kwalipikado na noon nang siya ay sumuko kaya iyon ay magdadahilan, ngunit ang pagsuko ngayon ay talagang hindi mapapatawad. Iyon ay isang kahihiyan sa Lin Clan. Duwag. Kung hindi ka lumalaban, mawala ka. Bumaba ka sa battle stage. Sabi ni Lin Wu na galit na. Marinig siyang sumuko muli. Si Lin Hen ay nakatingin kay Lin Wu at biglang nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya bumaba sa yugto ng labanan, sa halip, sumulong siya sa Lin Wu. Magbibilang lang ako mula 3 hanggang 1, kung hindi ka bumaba sa aking entablado bago matapos ang oras. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sabi ni Lin Hen, bakas sa mukha niya ang hangarin na pagpatay. Biglang isang malakas na magulong enerhiya ang pumaligid sa kanyang katawan at bumagsak kay Lin Wu. 3. Binilang si Lin Hen. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang buong katawan ni Lin Wu, para siyang na-freeze sa takot. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at bakas sa mukha niya ang kanyang pagod. Nakatitig siya kay Lin Hen na, puno ng gulat ang mga mata. Paano nga ba ito posible? Paano mo nalaman? Si Lin Wu ay nababaliw. Paano ka magkakaroon ng lakas ng isang cultivator na umabot na sa Ling Chi layer? Hindi lang si Lin Wu ang natulala. Lahat ng iba sa karamihan ay natulala. Ling Chi layer. Kakagamit lang niya ng kapangyarihang pagmamayari ng mga cultivator ng Ling Chi layer. Ang tahimik at introvert na si Lin Hen na iyon ay nagtatago ng kanyang kapangyarihan sa buong oras na ito. Nagulat ang lahat sa kung paano nagtago ang binatang ito ng napakalaking kapangyarihan. Ling Chi layer. Bukod kay Lin Chen, sa gitna ng mga juniors, parang si Lin Hen lang ang nakalusot sa Ling Chi layer. At parang si Lin Chen ang pinakasikat sa lahat ng mga batang disipulo. Ang Sixth Elder ay nagniningning sa kasiyahan. Malaki ang ngiti niya sa mukha. Si Lin Hen ay lihim na nililinang, at itinatago ang kanyang mga kakayahan. Hanggat hindi niya ipinakita ang kanyang mga kakayahan, napakahirap. Para sa iba na sabihin na naabot na niya ang layer ng Ling Chi. Na nagpakita kung gaano siya naging maingat na itago ang kanyang kapangyarihan. Magaling siyang itago ang tunay niyang kapangyarihan. Nag-isip si Lin Badaw habang nakatingin sa Sixth Elder. Ngunit bigla niyang napagtanto na may pag-asa pa. Mas mabuting umangkop ka sa mga pangyayari. Sabi ni Lin Badaw na nakatingin sa Sixth Elder na may malamig na ngiti. Kapag natapos na ang taunang pagpupulong, muli niyang susubukan na maging pinuno ng angkan. Hindi maintindihan ni Lin Badaw kung bakit ang dating ulo sa kanyang higaan ay ipinasa ang kanyang kapangyarihan kay Lin Hai at hindi sa kanya.
Bihira si Linhai sa klan noong bata pa siya, madalas siyang maglakbay at nagtatago sa klan na kanyang destinasyon. Si Lin ba daw ay isang haligi ng klan at inialay ang kanyang buhay dito. Ang pagiging pinuno ng klan ay palaging pangarap ni Lin ba daw at dahil patuloy siyang nabigo sa kanyang mga pagtatangka, nagkaroon ng buhol sa kanyang puso. Dalawa. Ang enerhiya ni Linhen ay lumalakas at lumalakas. Sobrang inaapi nito si Linwo na halos hindi na siya makahinga. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong kahindak-hindak na pressure at pinagsisihan niya ang kanyang dating kayabangan. Naniniwala ang lahat na si Linwo ay nasa ikawalong layer ng chi ngunit talagang nakalusot na siya sa ikasyam na layer ng chi hindi nagtagal. Akala niya ay mamamangha siya sa lahat sa taunang pagpupulong ngayong taon ngunit hindi natupad ang kanyang pangarap. Hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpakita ng anumang kakaiba sa madla. Binyantaan siya ni Linhen sa sandaling iyon at sinasabing umalis siya habang kayapan niya, kung hindi ay kailangan niyang tiisin ang kahihinatnan. Bago mo manlay at manghiya ng ibang tao, mag-isip ka muna. Hindi ako handang lumaban sa iyo para sa kapakanan ng angkan. Ito ay hindi dahil ako ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Kinamumuhian kita at kung hindi dahil sa dugong pinagsaluhan natin, papatayin kita sa kinatatayuan mo, sabi ni Linhen. Para siyang ibang tao. Ang kapangyarihan ng magulong enerhiya ay tumataas pa rin at si Linhen ay malapit ng gumawa ng kanyang huling bilang. Suko na ako. Sabi ni Linwo na naramdaman na malapit na siyang durugan sa lakas ng magulong enerhiya. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis sa battle stage nang hindi lumilingon. Napakalakas ni Linhen, sabi ng karamihan na parang sinasamba siya. Ang pagpasok sa layer ng Ling Chi ay ang pangarap ng bawat batang cultivator. Ang pag-abot nito bago ang edad na 20 ay nagbigay ng mas maraming pagkakataon na makapasok sa mas matataas na mga layer sa ibang pagkakataon tulad ng Zuan Chi layer o kahit na ang napakalakas na Sky Chi layer. Napaka-interesante. Sabi ni Linfang na tumatawa. Si Linhen ay nakalusot sa Ling Chi layer. Ang Sixth Elder ay malamang nakusang loob na nagayos ng mga laban tulad ng ginawa niya upang isulong ang katanyagan ng kanyang sariling anak. Sumuko na si Linhen noong second round kaya gusto talaga niyang makitang lumaban si Linhen kay Linwu sa ikatlong round. Siya ay masaya na si Linwu ay naturuan ng leksyon sa harap ng napakaraming tao. Sumuko pa siya na parang duwag, na tinatawag niyang Linhen dati. Basura, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang pagtawanan ako? Ikaw ang kahihiyan ng angkan. Nakakatakot ang ekspresyon ni Linwu nang makita niya ang ngiti ni Linfang. Hindi niya maiwasang sigawan siya ng sobrang lakas, hanggang sa umalangaw ang sigaw niya sa buong fighting arena. Nang marinig ng mga tao na sinisigawan ni Linwu si Linfang, hindi nila napigil ang tumawa. Lalo na si Linba daw na nagsabing, natalo si Linwu laban kay Linhen na umabot na sa Ling Chi layer kaya hindi siya nawalan ng mukha, pero hindi ko akalain na ang isang basura ay maglalakas loob na pagtawanan siya. Talagang walang hiya siya, talagang kahihiyan. Nang marinig ni Linzin ang ilang salitang ito, tuwirang gamaan ang pakiramdam niya at sinabi sa malamig na tono. Ang basurang iyon ay labis na nagpapahalaga sa kanyang mga kakayahan. Si Linhai na hindi kalayuan sa kanila ay may napakalamig na ekspresyon at pinipigilan ang pagnanasang patayin sila sa lugar. Si Linfang ay natulala. Malinaw na hindi niya inisip na may dapat ikagalit si Linwo, naging malas lang siya na. Napukaw ang maling tao sa kanyang pagmamataas. Bakit niya siya tatangkaing ay bully? Anong tinitingin-tingin mo, basura? Imbes na magtago ka sa tatay mo, hindi ba mas gugustuhin mong lumaban ka sa akin? Galit na galit si Linwo na walang puwang sa kanyang puso upang pigilan ang kanyang galit kaya ginamit niya si Linfang para ilabas ang lahat ng kanyang galit. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang katawa-tawa. Napahiya ka lang dahil sa sarili mong kayabangan kaya tinangka mo akong ay bully. Kalunos-lunos. Umiling si Linfang at pagkatapos ay lumipat patungo kay Linwo. Magbibilang lang ako mula 3 hanggang 1, kung hindi ka aalis sa aking paningin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Gumamit si Linfang ng halos kaparehong mga salita ni Linhen. Biglang tumahimik ang buong paligid. Tanging boses ni Linfang ang maririnig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 35, hanggang sa kamatayan. Linfang versus Lin Chen. Lahat ng nanonood ay nalilito sa mga kilos ni Linfang. Si Linhen ay nakalusot na sa Ling Chi layer kaya normal na sa kanya ang pagbabanta kay Linwo. Ngunit ganoon din ang ginagawa ni Linfang ngayon at sinasabi niya kay Linwo na umalis sa kanyang paningin. Ang dating kahihiyan ay nagpagalit na kay Linwo. Siya ay pinahiya ni Linhen at hindi nakaramdam ng galit ngunit ang katotohanan na ang basurang iyon ay nang ahas na hiyain siya ay hindi matiis. Pakiramdam niya ay tinutusok ang patalim ang kanyang puso at bakas sa kanyang matangkad na pulang mukha. Ang galit. Gusto mo bang mamatay? Si Linwo ay naglalabas ng malinaw na layunin ng pagpatay at ang kanyang tingin ay parang isang mabangis na hayop. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na puwersa ang pumaligid kay Linwo at bumagsak sa kanya, kahit na hindi ito kasing lakas na magulong enerhiya ni Linhen, muling naramdaman ni Linwo ang takot na pumupuno. Sa kanyang puso, napapaligiran na naman siya ng mapang-ipang puwersa na dumudurog sa buong katawan niya. 3. Sinimulan ni Linfang ang pagbibilang sa mahinang boses. Ang lakas ng puwersa na dumudurog sa katawan ni Linwo ay lumalakas at lumalakas sa paglipas ng panahon. Halos malagutan ng hininga si Linwo dahil sa enerhiyang pumupuno sa kapaligiran. Lahat ng nararamdaman niya, galit, hiya, hinanakit ay biglang naglaho. Ang tanging natitira sa kanya ay takot at pangangalaga sa sarili. Siya ay nasa ikasyam na layer ng chi at ang basurang nakaharap sa kanya ay gumagamit ng lakas na sapat upang sugpuin siya. Siya rin ba ay Ling Chi layer? Nataranta ang lahat, nakita na lang nila na biglang nataranta si Linwo at naghahabol ng hininga.
Mabagal at mahinahong naglalakad si Lin Fang patungo kay Lin Wu na nagbigay ng impresyon sa lahat na huminto ang oras. Kahit na naramdaman ng karamihan ng chi na nasa loob ng puwersa na pinakawalan ni Lin Fang, ito ay ganap na naaayon sa mga elemento. Si Lin Fang ay mukhang ibang tao sa paningin ng mga miyembro ng Lin Clan. Tila nasa perpektong balanse si Lin Fang sa mga elemento at puwersa sa pagitan ng langit at lupa. Dalawa. Sabi ni Lin Fang habang humahakbang pasulong. Kahit na hindi siya sumisigaw, ang kanyang mga salita ay parang martilyo na humahaplos sa dibdib ni Lin Wu. Tumibok ang puso ni Lin Wu. Nakaisip lang siya ng paraan para matakasan ang kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, halos hindi siya makagalaw. Ang puwersa ay naging mas malakas kaysa sa paunang presyon. Si Lin Wu ay nakakaramdam pa rin ng labis na pang-api at kasabay nito ay sinusubukang tumakas ng paurong. Hindi man lang mukhang labanan ang nangyayari. Ito ay mukhang katawa-tawa, ang kanyang kumpiyansa ay nawala kahit na si Lin Fang ay gumawa lamang ng 2 hakbang pasulong. Ano ang nangyayari? Sinusubukang tumakas ni Lin Wu, bulong ng mga miyembro na nanonood ng mga kaganapan. Iniisip ko na na-unlock na ni Lin Fang ang kanyang nakatagong talento, matatawag pa ba siyang basura? Para bang naghugot siya ng espada at pinuputol ang pagmamataas ng sinumang nagtatangkang humadlang sa kanyang daraanan. May natitira pang huling salita. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti kay Lin Wu pero parang pinagtatawanan ni Lin Fang si Lin Wu. Si Lin Wu ay isang tunay na duwag sa bawat kahulugan ng salita, kapag nahaharap sa pressure na mas malakas kaysa sa kanya, hindi man lang siya nagtangkang lumaban. Si Lin Wu ay may sibat sa kanyang kamay na nahulog sa lupa. Mukha siyang mahina at marupok. Hindi na siya kailangang ipahiya ni Lin Hen, alam niya sa kanyang sarili na hindi sapat ang kanyang lakas para labanan ang Ling Chi layer. Bagamat ang puwersa ni Lin Fang ay ganap na nasira ang kanyang kumpiyansa sa sarili at pinahiya siya nang mas masahol pa kaysa kay Lin Hen. Pakiramdam niya ay hindi siya tunay na malakas at ang lakas na mayroon. Siya ay isang pantasyang likha lamang ng kanyang kayabangan kapag binubuli ang mahihina. Ang ganitong uri ng kahihiyan ay tunay na nakakatakot at mag-uugat sa kaibuturan ng hindi malay, na ginagawang mas mahirap ang anumang pagsulong sa landas ng paglilinang. Suko na ako. Sabi ni Lin Wu habang kagatlabi. Tila nakakuha siya ng maliit na pananaw sa mundo. Dati ay tinuturing niya ang kanyang sarili bilang hindi nagkakamali, naniniwala siya na siya ay lubhang makapangyarihan at dahil doon siya ay labis na mayabang. Hindi niya kayang isipin kung paano siya dati sumuko. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Sabi ko para mawala sa paningin ko. Dahil nakikita pa rin kita, bibigyan kita ng huling pagkakataon na makawala sa aking paningin sa pamamagitan ng paggapang sa iyong tiyan na parang uod ka. Paulit-ulit niya itong pinapahiya. Mabubusog kaya ang galit na nararamdaman niya sa mga salita lamang. Kung nagawang talunin ni Lin Wu si Lin Fang ay napahiya at walang katapusang binubuli. Hinding-hindi siya bibitawan ni Lin Wu ng ganoon kadali. Ngunit nang malaman ni Lin Wu na hindi niya kayang talunin si Lin Fang ay susuko na lang siya, sapat na ba talaga ang mga salitang ito? Paano naman ang mga nakakakilabot na sinabi niya noon? Ganon na lang ba kadaling kalimutan sila? Ito ay malinaw na imposible. Si Lin Fang ay hindi isang pantas, siya ay isang ordinaryong binata lamang, isang ordinaryong binata na may mga damdamin tulad ng puot, pagmamahal, tapang at paghihiganti. Suko na ako. Hindi pa ba sapat? Gusto mo talagang gumapang ako palayo? Galit na galit si Lin Wu at nagsimulang sumigaw muli. Sapat na ba ang pagsuko para magkapantay tayo? Tinatawag mo akong isang basura, ang kahihiyan ng Lin Clan. Paano kita parurusahan sa iyong mga pang-iinsulto? Sa tingin mo ba sapat na? Pinahiya mo siya tapos ilabas mo sa akin. Sa tingin mo ba sapat na? Sabi ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Gayon na pagtanto, muna hindi ka makakalaban sa akin at kakaunting salita lang ang sasabihin mo at sa tingin mo ay sapat na. Gusto mo bang mamatay ngayon? Labis na natakot si Lin Wu. Mukhang dumating na ang oras. May ngiti si Lin Fang sa kanyang mukha. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka mawala sa aking paningin, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Habang sinasabi ito, patuloy na sumusulong si Lin Fang. Napaungo si Lin Wu at agad na nahiga sa lupa. Mukha siyang sobrang nahihiya at mahina. Si Lin Fang ay may aura na puno ng layunin ng pagpatay na nagdulot ng labis na takot kay Lin Wu. Ano man ang kanyang damdamin ng kahihiyan at hinanakit, ang layunin ng pagpatay ni Lin Fang ay natakot sa kanya pabalik sa realidad. Hindi pa niya naramdaman ang gayong pagpatay na hangarin, talagang nakakatakot. Aalis na ako sa paningin mo, sabi ni Lin Wu habang pilit na ngumiti. Ang kanyang ngiti ay puno ng panghihinayang at kahihiyan. Gumapang siya sa lupa palayo kay Lin Fang. Basura. Kahihiyan ng angkan. Ang basurang iyon ay katulad ng dati. Habang gumagapang sa lupa, naalala ni Lin Wu ang lahat ng kakilakilabot na pangalan at insulto na ibinigay niya kay Lin Fang. Alam niyang parang tanga siya. Siya ay nasa ikasyam na layer ng chi, siya ay isang namumukod tanging disipulo at isa sa mga bituin sa hinaharap ng clans, bakit siya naging napakaliit? Lahat ng tao sa karamihan ay nakatingin kay Lin Wu na gumagapang sa lupa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Inisip lang nila na si Lin Fang ay baliw, biglang hiniling kay Lin Wu na gumapang sa lupa at mawala sa kanyang paningin. Hindi nila akalain na sinadya niya ito o talagang gagawin ito ni Lin Wu. Lin Wu, sabi ni Lin Xin. Nanginginig siya. Paano nangyari ang ganitong pangyayari? Ang kanyang anak na lalaki ay dapat magkaroon ng parehong mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha na siya ay palaging mayroon, siya ay dapat na ang pagmamalaki ng clan, isang tunay na henyo na medyo mahina kaysa kay Lin Chen.
Ngunit sa maikling panahon, si Lin Wu ay napahiya. 2 beses, sa lawak na sa pangalawang pagkakataon, gumagapang siya sa lupa na parang uod. Bastos. Galit na galit si Lin Xin. Gusto niyang patayin si Lin Feng sa mismong lugar. Ag, tamad na bamaantong hininga si Lin Hai nang makita niyang galit na galit si Lin Xin. Tila lumalamig ang buong espasyo, handang parusahan si Lin Xin para sa anumang aksyon na ginawa niya. Kumalma ka, napansin ni Lin Ba daw na galit si Lin Xin at walang pakialam na idinagdag. Huwag mag-alala, ang basurang iyon ay hindi magiging mayabang ng mas matagal. Si Lin Xin ay galit na galit pa rin tulad ng dati. Tinitigan niya si Lin Hai at saka umupo. Alam niyang hindi niya magagawa ang gusto niya hanggat nandoon si Lin Hai. Si Lin Fang ang nanalo. Sabi ng Sixth Elder habang nakatitig kay Lin Fang. Si Lin Fang ay hindi katulad ng karamihan sa mga junior na miyembro ng Lin Clan. Hindi siya nagmana ng espiritu ng apoy o yelo, sa halip ay nagmana siya ng isang maliit na espiritu ng ahas. Ngunit ang maliit na espiritu ng ahas ay hindi tulad ng isang normal na espiritu ng hayop. Walang nakakaalam kung ano ang gamit nito, tila hindi ito ganoon kalakas o kalakas. Dahil hindi nila maramdaman ang kapangyarihan nito at hindi alam ang mga gamit ng naturang espiritu, ito ay itinuring na isang basurang espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit si Lin Fang ay tinawag na basura ng lahat. Siya ay itinuturing na isang kahihiyan. Nagpraktis din si Lin Fang sa napakabagal na takbo sa landas ng cultivation na naging dahilan upang lalo siyang sumikat sa loob ng clan. Hinamak siya ng lahat. Ngunit ang basurang iyon ay natalo si Lin Yan at ginawang gumapang sa lupa si Lin Wu, na itinuturing ang kanyang sarili na higit sa mga ordinaryong miyembro ng angkan, sa lupa na parang uod. Siya pa rin ba ang dati niyang basura? Wala ba talagang silbi ang kanyang espiritu? Kapag ang ama ay isang dragon, ang anak ay hindi kailanman magiging isang ahas. Naisip ng ika-6 na matanda. Pagkatapos ay sinabi niya magpahinga ka ng kalahating oras at pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa mga paparating na laban. Kuya, tayong 4 ay walang pagod, hindi na natin kailangan magpahinga. Ituloy natin ngayon, please. Sabi ni Lin Chen sa walang pakialam na paraan. Kahit na siya ay labis na mayabang sa iba pang mga miyembro ng Lin Clan, siya ay bahagyang mas magalang kamakailan. Hindi inisip ng mga matatanda ng Lin Clan ang kanyang pagiging mayabang ngunit hindi nagustuhan ni Chu Zanpang ang kanyang kayabangan, tinuturuan siyang huwag maging mayabang sa mga mas malakas kaysa sa kanya. Tama si ate, ituloy na natin. Idinagdag ni Lin Hong. Parehong nakarating sa semifinals ang magkapatid. Napakaganda ng araw na ito para kay Lin Badaw at sa kanyang katayuan sa loob ng angkan. Dahil dito, magiging maayos ang pagtatangka niyang maging clan head. Ang Sixth Elder ay tumingin kay Lin Fang. Ano ang iyong opinyon? Tungkol sa kanyang anak na si Lin Hen, alam na niya ang kanyang opinyon. Na naiwan lamang kay Lin Fang. Walang problema, maaari tayong magpatuloy. Sabi ni Lin Fang habang tumatango. Hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Kung okay ka lang, magpatuloy tayo ngayon. Ipinahayag ng ika-6 na elder. Ang semifinals ay magiging ganito. Lin Fang laban kay Lin Hong at Lin Chen laban kay Lin Hen. Lin Fang at Lin Hong, pwede ka munang magsimula. Ang ika-6 na elder ay hindi inaasahang nakipag-away kay Lin Hen laban kay Lin Chen. Talagang marami siyang inaasahan sa kanya. Si Lin Hen ay nasa parehong antas ni Lin Chen, pareho silang nakalusot sa Ling Chi layer. Si Lin Hong ay napakalakas din ngunit hindi niya kayang makipagkompetensya sa kanila. Kung tungkol kay Lin Fang, imposible rin para sa kanya na talunin si Lin Hen. Si Lin Chen lang ang makakalaban niya. Malamang ganoon ang iniisip ng ika-6 na elder at kaya niya inayos ang mga laban sa ganoong paraan. Ang paraan ng pag-aayos ng labanan ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay lakas. Lahat ay gumagawa ng lahat ng uri ng mga komento sa mga matchup. Ngunit sa oras na iyon, tumayo si Lin Badaw at sinabi sa isang malinaw na malakas na boses. Ika-6 na elder, papayagan mo ba akong magsabi ng ilang salita? Sige. Sabi ng ika-6 na matanda habang tumatango. Ang 4 na junior na ito ay nasa pinakamataas na ranggo ng taunang pagpupulong ngayong taon, kinakatawan nila ang bagong henerasyon ng ating Lin Clan at ang mga hinaharap na prospect nito. Sa tingin ko, dapat ideklarang invalid ang forfeiting. Ang pakikipaglaban lamang hanggang sa hindi na matutuloy ang isa sa kanila, dapat silang lumaban tulad ng mga tunay na mandirigma. Ng Lin Clan hanggang sa huli. Sa ganoong paraan, mapipilitan silang ganap na samantalahin ang kanilang potensyal at marahil ay makakuha pa ng pananaw sa kanilang landas ng paglilinang. Sabi ni Lin Badaw nang may katiyakan habang tinitingnan si Lin Hai paminsan-minsan na para bang sinusubukan niya itong guluhin. Napakalupit. Parang gusto niya talagang pilayin ni Lin Hong si Lin Fang. Sabi ng ilang miyembro ng crowd. Naunawaan nilang lahat ang iniisip ni Lin Badaw. Masasabi nilang wala siyang iba kundi ang malupit na intensyon. Clan head, ano sa tingin mo ang proposal ko? Tinanong ni Lin Badaw si Lin Hai na may pakiramdam na si Lin Badaw ay patuloy na nakaposisyon ang kanyang kutsilyo sa likod ni Lin Hai na may mga salitang clan head. Nakangiti siya kay Lin Hai. Kung hindi tatanggapin ni Lin Hai, mawawalan ng mukha si Lin Fang. Kung tatanggapin niya at matatalo si Lin Fang, masisira niya ang reputasyon ng kanyang pamilya. Sinamantala ni Lin Badaw ang pagkakataong ito para sirain ang kanyang kompetisyon.